Mapagpalang araw po, nandito na naman tayong muli sa Paradise Site dito po sa Balot Tondo, Manila, sa lugar ni Tatay Hugos at Nanay Clarita. Ito po para makita lang natin ano. Yan. Kasama sila, Sister at Brother Oscar. Yan. Yan. Meron tayong Garden Bible Study sa dakong ito. Bago tayo nagsisimula po tayo sa ng awit. Awitan muna natin ang Panginoon Diyos. Kay buti-buti mo, Panginoon. Ito. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Sa gahamin na sa amin nagmamahal. una ka. Buti-buti mo, Panginoon, Sa sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmamahal, iyong kaway pawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga'y kay walang katulad. Tunay nga'y kay di nagbabago. Mabuting Diyos, amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos, amin nagmamahal. Panginoon Diyos, minsan samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang isip at damdamin ng tao kaya hindi ng mga manonood ng video nito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Magbubulay po tayo ng salita ng Diyos mula po sa banal na kasulatan. Alam niyo po ang kasulatan o ang banal na kasulatan ay ginagamit po upang tayo po ay maging banal. Ang salita ng Diyos ay pampabanal ng isang tao. Maraming hindi nakakahalan yan. Pero ang totoo niyan, kaya ka nagiging banal dahil yung salita ng Diyos ang bumabanal sa iyo sa pamamagitan ng nililinis ang iyong kasalanan. Lahat naman po tayo makasalanan eh. Ano po, kaya pag meron tayong ganitong gathering, Garden Bible Study, Home Bible Study, yan po ay parte ng paglilinis ng kasalanan ng tao. Okay? O Tatay Hugos, basahin mo, awit 37. 1-2. Yan, 1-2 lang. Awit 37, 1-2. Sige, Tayo Hugos. Huwag kang mabalisa dahil sa mataba. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, magtutuyo sila. Amen. Yan binasa ni Tatay Hugos. Yan din binasa ni San Pedro. O Tatay Hugos, basahin mo yung sinulat ni San Pedro. Yan binasa mong yan, ng panahon na nagtuturo si San Pedro, yan din ang binasa ni San Pedro. Unang Pedro, chapter 1, verse 24. Yan. Sa kanyang pagkamatay sa cross, 24 Tatay Hugos, iba yan. Sige Tayo Hugos.
Ayon sa kasulatan, lahat ng tao ay tulad din ng damo. Gaya ng bulaklak ito, ang lahat niya ay kaligtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng Panginoon ay So maliwanag po ano? Anong sabi ng awit 37? Meron siyang mensahe sa atin. Huwag mainggit sa tao. Di po. Tao, di po. Kahit gaano kahunlad ang tao, huwag mong dapat kainggitan. Yan ang sabi ng Biblia. Kasi po ang tao, gaya lamang siya ng damo. Yang damo po sa mga lugar na mayayaman, inapakan lang ng paha ang damo. Nakakita na ba kayo yung mga malalaking bahay, ang gaganda, yung inapakan damo? Kahit ka umiga ka ron, pwede kang mahiga eh. Oh. Hindi ba inapakan ng paha ng tao yan? Kaya sabi ng awit, sa binasa ni Tatay Hugo sa 37, anong sabi niya? Huwag kainggitan ang tao. Ang problema sa tao, pag nakita niya yung kapitbahay niya umuunlad, ipinagdadasal niya, sana mamatay ka na. Sana bumagsak ka rin. Di ba ganon? Yun ang madalas eh. Kaya, imbes na mainggit po tayo, gawin nating inspirasyon. Yan, dapat gawin nating inspirasyon yan. Kaya ko rin yan. Yan, yung sinabi ni sister, kaya ko rin yan. Kaya ko rin yan. Kaya sabi niya, huwag niyong kainggitan. Kasi nga po, saan nililimbawa ang tao? Sa damo. Yung damo, pag namulaklak, magandang pagmasdan. Pero darating ang panahon, matutuyo din pareho yan. Yung damo at yung kanyang bulaklak, matutuyo, sabi ng Biblia. Napakababang huri po pala, no? Ang pagkatinulad tayo, gaya ng isang damo. Ngayon, habang tayo po'y nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, ang sabi po ni San Pablo, Colosas 3, chapter 3, verse 1 and 2. Tignan natin ang turo ni Apostol Pablo. Saan natin ipopokus sa kaisipan natin? Ang puso natin, ang damdamin natin, ang isip natin. Tignan natin ang turo at aral ng ating Panginoong Yesus ay Apostol Pablo. Colosas chapter 3 verse 1 and 2. Sige tayo, boss. Yawang binuhay kayo muli na kasama ni Kristo. Ituon nyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na sa langit, sa kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang naisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Ito maganda. Habang nabubuhay po tayo, binigyan naman na tayo ng isip ng Diyos eh. Saan daw natin gagamitin ang isip na yan? Mga bagay na panlangit. Sino bang tao ayaw pumunta ng langit pagkamatay niya? Lahat ng tao, ako karanasan ko po. Kay Lasing. Tinanong ko kung saan siya gustong pumunta pagkamatay niya. Ang sagot niya langit. Lasing yun na. Pero pag hindi ka lasing, may di mas lalo sasabihin mo, langit ang gusto ko.
Di ba? Wala nagsabi po ang gusto niya impyerno. Pero, kaibigan, papunta ka ba sa langit? O papunta ka sa impyerno? Ang pupunta sa langit ay ito. Nung araw, ang sabi ni Apostol Pedro kay Jesus, Panginoon, tulungan mo kaming manalangin. So, tinuruan sila. Ang tanong, sinunod ba nila yon? O sinunod kaya natin yon? Kasi yung salita ng Diyos noon, hanggang ngayon ay batas na uniral yan. Tatayogos Mateo 6:9, 10 at 11. Sige, diretso mo na sa 13, marami-rami yan. Tignan po natin ang sinabi ni Jesus nung magpaturong manalangin si San Pedro. Ayon sa San Mateo 6, 9, 10, 11, 12, 13. O sige po. Ganito kayo manalangin. Ama namin na sa langit, sambay nawa iyong pangalan, dumating nawa iyong kaharian. Masunod nawa iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ayan matoksyo, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Maliwanag. Yang Lord's Prayer na yan, alam nyo, hindi kayang i-recite ng tao yan. Kung minsan matanda ng tao, hindi niya pa alam ibigkasin yan. Pero doon ako bilib kay Nanay Tali. 83 anyos. Kanina lang, sila reset ko sa kanya yan. Siya mag-isa. Oh. Kita nyo? Anong nakapaloob dyan? Una, Ama namin nasa langit ka. Oh. Dumating nawa ang kaharian mo. Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa. Alam nyo, kung gusto nyo makarating sa langit, sundin nyo ang kalooban ng Diyos sa langit. At ano pa nakalagay dyan? Patawarin mo kami sa aming kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Sinong taong hindi nagkasala sa iyo, kaibigan? Lahat tayo nagkasala, makasalanan tayo. Ang problema, nagpapatawad ka ba sa mga nagkasala sa iyo? Dapat, para mapatawad ka ng Diyos, patawarin mo muna yung may kasalanan sa iyo. O baka naman nasasabihin mo ganito, sige na, pinatatawad na kita, pero ayaw na kitang makita. Kasi pag nakita kita, di ba? Mali yan. Para makarating tayo sa langit, lahat na nagkasala sa atin, patawarin natin, kaibigan. Alam nyo, ang sabi nga ng mga scholar, pag hindi ka nagpapatawad ng kasalanan ng kapwa mo, ikaw na yung may problema. Kung alam mo meron nagkasala sa iyo, patawarin mo sila. Huwag mong didibdibin, dala-dala sa iyong puso. Galit.
Alam nyo kung minsan, baka yan pang magindahan. Bigla kang tumimbawang dyan, mamatay ka. Sino mamatay sa wala. Totoo yan. Dahil pag yung kapwa-tao mong may kasalanan sa iyo, pag nakikita mo, kumukulo ang dugo mo. Dapat hindi. Panalangin mo na lang siya. Yan ang sabi ni Apostol Pablo, dapat yung puso't natin, isip natin na binigay ng Diyos, i-focus natin doon sa langit, doon sa mga bagay na panlangit, hindi dito sa mga bagay panlupa. Oh. Kanina lang may Bible studyhan ako. Birthday pala niya. Mura ng mura. Sabi ko, pwede ba tumigil ka na? Nandito tayo para mag-Bible study, mura ka ng mura. Galit na galit. Birthday niya. Walang handa. Sabi ko, birthday mo, magpasalamat ka na lang sa Diyos at dinagdagan ng Diyos ang buhay mo ng 1 taon. Ba't ka nagwawala? Wala kang handa. Kita nyo? Hindi maganda yan. Anong gusto niya? Handa. Inuman. Ay! Hindi ba nangyayari? Pag nag-inuman, kinabukasan, may problema. Hindi mo alam yung... Hindi tayo ganon dapat ano. Dapat may handa o walang handa. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Hindi ko sinabing masama ang handa sa birthday. Pero, kapag isa ka ng mananampalataya, huwag ka na maganda. Huwag ka na maganda. Or either maganda ka, pagkain na lang. Tama na. Pasalamatan mo na lang ang Diyos. Alam nyo, yan kasi kinasanayan ng tao eh. Pag nanganak, pag 1 taon, maghahanda. Pag 7 taon, maghahanda. Pag, ano ba yung, pag 18 na, yung dalaga na daw siya. Naghahanda uli. Paghahanda na naman. 18. Kasal. Puro handa. Kaya pag birthday, walang handa, nagwawala. Masakit, nagmumura pa siya. Minumura niyang mga anak niya. Sabi ko, hanggang mamayang alas 12 pa naman ang birthday mo. Malay mo, pag uwi ng yung mga anak, may dala silang handa para sa iyo. Kaya ngayon pala, minumura mo na yung anak mo eh. Paano kaya pag may dala silang pagkain mamaya? Hindi ka ba nahiya sa yung mga anak? Isipin nyo. Ang edad niya, sabi niya, sige, tanong ko, ilang taon ka na ba? 65. 65 na. Ang utak, baluktot pa. Para ba? Ang Biblia po, tinuturuan tayo. Hindi lang tayo tinuturuan. Okay, Tatayo Gos, awit 37. Balik ka sa awit 37. Awit 37. Basahin mo yung chapter 3, 4, and 5. Tignan nyo po yung nakasulat. Ano po ang nakasulat dito? Napakaganda, kaibigan. Kaya we mo hanapin. Pero pagkakain. O sige, basa. Kain na po. Oh. Maasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at mananangin kang ligtas sa lupain. Kayawi mong hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakantan ay iyong sarili sa kanyang kinalaga. Tutulungan kang ganap kapag ika'y nagtiwala. Amen. So, ang buhay natin sa Diyos natin ipagkatiwala.
meron mang problema dumarating kaibigan, magtiwala kayo sa Diyos. Bakit? Diyos naman na nakakaalam eh. Ang Diyos ang nakakaalam. Alam nyo, ganito. Dala ko na naman lighter ni Kuya Bunso. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoong Yesus, hindi ka pa lumalapit, hindi ka pa nananalangin, hindi ka pa nagsasalita kung anong gusto mo. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Oh. Magtiwala ka lang sa Diyos. Kanina po, habang naglalakad ako, may tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, sabi ko, anong gusto mo ka ako? Ipag-pray mo nga ako. Sabi niya, kasi may lakad ako. Yan po ang binasa ko sa kanya. Tapos sasabi, nagtitiwala naman ako sa Diyos eh. Alam mo, hindi ko mo nagtitiwala ka sa Diyos, yan ang ibig sabihin niyan. Kung totoong nagtitiwala ka sa Diyos, kailangan ng buhay mo, pinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Yan ang nagtitiwala sa Diyos. Kung sasabihin mo nagtitiwala ka sa Diyos, kahit na nagsisimba ka pa, pero ang ginagawa mo sa buhay mo, lihis sa gusto ng Diyos. Sinungaling ka, kako sa Kanya. So, yan. Sinabi ko sa kanya yan. Hindi naman siya lumakad. Nakita ko, naupo sa may computeran. Kala ko may lakad ka. Ganyan ng tao po. May pagkamayabang. Hindi ko mo sabihin mo nagtitiwala ka sa Diyos. Kung wala ka naman, hindi mo pinamumuhay ang salita ng Diyos, hindi ka naniniwala sa Diyos. Ngayon, may problema ka, lalapit ka sa Diyos. Ang pangako ng Panginoong Yesus, hindi ka pa nagsasalita. Alam ng Diyos ang gusto mo. Ngayon, ang biyaya naman ng pakikinig ng ganitong pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon, kagaya nitong ginagawa natin. Alam nyo, ang biyaya naman ito. Basahin po natin. Unang Korinto 9:23. Yan po ang ibig sabihin ng kasulatan. Pag nakikinig ka, purihin ang Panginoon. Sige po, basahin nyo. Babasahin. Sige. Ginawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa magandang balita upang may bahagi ako sa mga pagpapalang. Amen. Ano daw yan? Dahan ng pagpapala. May problema ka? Makinig ka. Pagpapalain ka ng Diyos. Maniwala ka sa Diyos. Huwag kang maniwala sa akin. Huwag mo nang tignan ng mukha ko. Wala kang makikita ng anumang kagandahan dito. Sabi ng iba, kalbo! Kalbo na nga, kalbo pa raw. Pero sagot ko, di baling kalbo. Guwapo naman. Patay sila. Ayan. Dahan ng pagpapala. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Hindi pa nagsasalita ang bibig mo, kaibigan. Mateo 6:8, uling talata na babasahin natin. Ganito po ang mababasa sa sinabi ng ating Panginoong Yesus. Hindi pa po tayo nagsasalita. Hindi pa natin binibigkas ang gusto natin. Pero ang Diyos, nakahanda na po siyang maglahan ng pagpapala. Blessing. Sige. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ang iyong Ama na sa langit ang iyong kailangan bago pa ng inyong hingin sa Kanya. Amen. Bago pa po tayo hihingi sa Diyos, alam na ng Diyos ang kailangan.
Ang kailangan lamang ng Diyos, makita niya na lumalapit ka at nagtitiwala sa Kanya. Yun lang po naman ang kailangan ng Diyos eh. Magtiwala ka. At ang sabi doon sa awit kanina, binasa ni Tatay Yogos, ibibigay ng Diyos sa pagnanasa ng iyong puso. Ano yan? May sakit ka, anong gusto mo? Kagalingan. Wala namang gusto ang may sakit, hindi gumaling eh. Di ba? Meron pa. Alam niyo kung ano pang gusto ng may sakit? Mamatay. Yung kanina, sinabi ko sa inyo, may birthday na nagmumura, nagmamaktol dahil walang handa. Sabi niya, mas maganda raw mamatay. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba mamatay? Kako sa kanya eh. Akala niya siguro. Sabi niya, nangatirad pa. Pag sinabi mo mamatay, isa lang ang payo ko. Magpatihulog ko sa bintana, una-ulo. Bagsak mo, patay. Di ba? Mamamatay ka. Basta una-ulo. Purihin ang Panginoon. Sige, tayo naman ay awit. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw Sa sa ating puso'y kaluluwa. Ang siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklo natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso diwa, tayo isa lamang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ay siyang sumakop sa bawat pusong buhay sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo'y magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Salamat po, Panginoon Diyos, at pinagtagumpay mo ang iyong salita sa dakong ito. Basbasan mo po ang bawat isa, especially si Kuya Oscar po. Ito po si Kuya Oscar na meron pong iniindang sakit. Ano po ang kanyang iniindang sakit, Panginoon Diyos? Ikaw po ang tanging nakakaalam, nakakabatid. Tanging ikaw lang po ang aming pinagkakatiwalaan. Kung meron man pa siyang gamot na ininom, kasangkapanin mo para sa lubos na kagalingan niya. Salamat po, isa yung kami lubos na titiwala sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood ng video. Sana meron kayong natutunan. Lahat po biblikal, hindi po tayo nagkukwento lamang ng parang kwentong kutsero. Po, God bless us all po. Ang kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, dito po sa Barangay 128, Zone 10, District 1, Balot, Tondo, Manila, Garden Bible Study. God bless us all. Bye.